Ngayong araw mga guys, dahil nag-uulan na nga ng malalakas at malapit na talagang magtag-ulan, kaya napag-isipan namin na magtutropa na mag-nature trip muna kami. Kaya pumunta muna kami dito sa bundok ng Daraitan at kami nga lang yung tao dito. Biglaan nga lang din pala tong nature trip na to dahil mas natutuloy nga kapag biglaan, kapag pinaplano, wala, puro drawing yung mga plano na yun. Kaso lang parang hinahadlangan ata kami ng panahon dahil nasira nga yung Ford 125 na sinasakyan namin na wala ng preno. Kaya kung wala nga kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami magpagawa at mag nature trip. Let's go! So ayun po alas 6 pa nga lang ng umaga ay nandito na kagad kami sa may Shell, sa may gasolinahan, sa may Tatala. Dahil naghihintay na nga kami ng mga kasamahan at eto na nga unang dumating si Mac Daddy sa si Coach J Motovlog. Kaya nagpagas muna si Mac Daddy ng full tank 20. At dahil yung iba naming kasamahan ay mga tulog pa, kaya pinuntahan muna namin sila ni Coach J Motovlog dito sa may Tatala. Anong akala nyo, makakatulog kayo ng masarap habang kami ay nagpapakaherap? Kaya mukhang naghilamos lang si J-Banks, nagbihis kagad siya dito at sumama sa amin. Pero hindi siya pumayag na siya lang yung magigising namin, kaya naghanap na siya ng madadamay at ang natawag niya dito ay si Bakulaw. Kaya bumalik na kagad kami dito sa may Shell Tatala dahil nag-iintay na dito yung mga kasamahan natin sa ating gagawin na nature trips. Kaya bumiyahe na nga kami at nandito na kagad kami sa may diversion at una okay naman, umo-overtake pa nga dyan si Kuya J. Yung pala pagbaba namin sa diversion mawawalan na kami ng preno. Pero thank you Lord pa din dahil hindi kami nawalan ng preno nung pababa kami sa may diversion. Nandito na kami sa may Patag, sa may Morong nung nawalan kami ng preno. Kasi kung doon kami nawalan ng preno sa may pagbaba ng diversion ay talagang naku po, maganda-ganda magiging kwento namin. 5 magbabarkada nag-nature trip sa tag-ulan na shoot sa baba ng diversion Pochem. Kaya ire-repair na ni Kuya J Motor Shop yung kanyang sasakyan dito dahil titignan niya kung ano ba nangyari, bakit nawalan ng preno bigla. Kaya nag-almusal muna kami dito ng tinapay na may peanut habang pinapanood sa akin dyan ni Coach J Motovlog yung ginagawa ni Kuya J kanina. Ayun daw, umo-overtake ba daw sa truck, buti hindi nawalan ng preno. Ayan o, tignan nyo, pinapakita sa akin ni Coach J Motovlog, sinusumpa niya. Ayan daw si Kuya J biglang umovertake. At dahil bantagal nga dumating nung tinatawag namin na mekaniko para maayos na itong Ford 125 ni Kuya J ay kumain muna kami dito ng lumpiang toge. Sabay mo isasaw-saw sa napakasarap na suka habang nagwe-waitings magawa itong sasakyan. Buti na lang dumating na dyan si J-Bang saka si Panday. Si Kuya Panday nga pala yung tumulong sa amin dito para maayos yung Ford 125 ni Kuya J. Kaya salamat sa'yo Kuya Panday. Kaya pinalitan na lang dito yung pyesa ng preno ni Kuya J. Pinalitan lahat, talagang gastos. Pero okay lang, bumili ka na lang talaga ng bagong preno kaysa bumili tayo ng bagong lupa sa STR. Aray ko. At bigla na nga dumating dito yung mga kasamahan natin dahil nandito na nga kami sa aming pupuntahan na nature trip. Maganda dito mga guys, medyo malayo nga lang. At habang nandito nga kami sa bundok ng Daraitan ay bigla may tumawag sa akin, si Ate Jelly pala. Kinakamusta niya kami kung okay lang daw ba kami dahil malakas daw ng ulan sa Binangonan pati mga kulog sa kakidlat. Buti na lang talaga hindi kami inabot dito sa bundok ng Daraitan ng malakas na ulan dahil panigurado ay hindi na kami makakalabas dito. Dahil grabing bundok nga yung mga dadaanan nyo dito para makarating kayo dito sa spot na to. Pero goods lang dahil napaka-solid dito, walang katao-tao, para naarkila namin yung buong bundok ng Daraitan. Kaya habang medyo maaraw pa ay mag-nature trip na din kayo ng mga tropa nyo. Kulayan nyo na yung matagal nyo ng pinaplano ng mga drawing. Kahit sa mga ganitong spot lang ay panigurado ay makakahinga kayo at makakapag-relax. Kaso lang kakatating lang namin dito, nanira kagad sila ng upuan. Ayan o, bumagsak yung upuan. Kaya pagkatapos nilang manira ng upuan ay nagyaya na nga sila dito para lumublob na sa napakasarap na alon dito ng ilog. Sarap magpahinga dyan mga guys, talagang hihiga ka lang ay marerelax ka na. Kaya nagluto na nga din kami ng mapupud trip namin dito dahil anong oras na, tanghali na nga kami nakadating dito dahil nasira nga yung Ford 125 ni Kuya J na wala ng preno kaya inayos pa. Kaya natagalan na kami, buti nga nakarating pa kami dito sa Daraitan. Kaya nagpalingas na nga sila dito para dito na maluto yung ulam dahil nakasalang pa nga din sa kabila yung ating sinaing. Para sa bayan na, pagkaluto ng kanin, luto na din yung ulam, kakain na lang dahil nagugutom na nga kami. Kaya ginisa na nga dyan ni Kuya J yung sibuyas, bawang at luya. At ang menu nga po pala natin ngayon nalulutuin nila ay Bicol Express na baboy. Kaya haluin na natin to. Haluin na ba? Haluin. Pahalo-pahalo to. Lalaba eh, no?
Pero joke lang, palo-palo yun ng mga lokal dito na taga dito sa Daraitan. Ginagamit nila yun sa panlaban nila. Kaya pagkahalo ko dito ng ating Bicol Express ay ginataan na nga yan ni J-Bong. Seno talagang pinutukan. Iba talaga pagka-shooter. Baril. Kaya binuhat na nga din dito ni Uncle Joel, saka ni McDaddy, saka ni Jay Lelengs yung kabilang lamesa at dito na nilagay dahil hindi nga kami makaupo dun dahil nasira na nga nila yung upuan ng kubo. Kaya nilipat na nila dito yung lamesa dahil dito na kami magsasaing at yung sinaing namin mukhang hilaw pa. Pero okay lang yan, madami naman kami mga dessert dito parang nasa catering lang. May Bicol Express na yobab, meron pang mga dessert na mga prutas na may condensed na gatas at meron pang pa-orange. Si Kuya Jay ilalagay daw yan sa inumin. Iba talaga magmahal si Kuya Jay, talagang alagang-alaga niya kami dito. Kasi pasasalamat daw niya sa amin to dahil sinamahan daw namin siya magpaayos ng kanyang Ford 125. Kaya kakain muna kami dito dahil hindi na talaga namin kaya. Kanina pa kami nagugutom. Kaso lang yung sinaing namin dito parang buhangin. Napakatigas. Hilaw na hilaw pa siya. Nilahat ba naman yung bigas na 3 kilo Pero okay lang yan. Laban na yan. Masarap naman yung ulam Wala na tayo magagawa dyan. Alangan naman humanap pa tayo ng karinderya dito para bumili lang ng kanin. Kaya pagkatapos namin kumain ay nagbabad muna kami dito sa gilid at nagpaalon-alon muna kami. Kasi masarap nga magpahinga dyan pagkatapos mong kumain dahil puro hampas lang nung alon ng ilog ang maririnig mo. Talagang napakasarap. Pero mababa lang yung tubig dito. Hindi kasi kami maalam maglangoy. Kaya dito lang kami sa mababa. Dahil ayaw namin maging kwento kaagad. Kaya okay na kami dito. Basta nababasa. Okay lang yan. Kaya pagkatapos namin tumambay dito at mag-relax, naghanap na sila ng spot dito na pwede daw talunan. Yung malalim-lalim daw. Dahil sabi ni McDaddy, ayaw daw niya sa mababaw. Dahil matangkad siya. Gusto daw niya sa malalim para may thrill. Kaya tinawag na ako dito ni Bas. Dahil sabi niya, Kuya Ninin, tawa mo naman ako dito. Bidyoan mo ako. Tatalon ako at tumalon na nga dito si Bas. Grabe naman yun, sabay lumangoy, pochem. At sabi ko dito kay Kuya Jay, wag ka na tumalon. Kuya Jay, hinahanap ka na ni Ate Jelly, baka maging kwento ka pa dyan. At tumalon pa din siya, matigas ang ulo. Pero sabi naman niya, kaya ko yan, papakitaan ko na kayo ng Mala Olympics na languyan. At lumangoy na nga si Kuya Jay at sa wakas, safe din siya, hindi siya nalunod. Kala ko nag-i-style lang si Kuya Jay na marunong siya lumangoy, pero marunong pala siya, parang nasa Olympics lang. Kaya pagkatapos ng napakasayang trip na yun, ay bumiyahe na nga din kami pa uwi at nandito na nga kami sa May Tanay. At dahil bagong palit nga yung preno ni Kuya Jay, kaya mabilis kami at nandito na nga din kami sa May Morong. Kaya tinignan ko muna yung mga gamit namin kung kompleto ba ba at yung mga kasamahan natin kung kompleto ba ba, baka may naiwan dun, malunod pa. Pero all goods na lahat, safe na lahat, nandito na lahat ng mga kasama natin, pati mga gamit, kompleto. At mukhang malakas nga yung ulan dito sa Binangonan dahil pagdaan namin sa may LLDA, madaming mga naglabasan ng mga bagong poles. Mabuti na lang talaga, hindi kami inaabot ng malakas na bagyo dun sa bundok ng Daraitan, kaya maraming salamat po Lord sa paggabay sa amin sa aming nature trip ngayong araw. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!